Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 174 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Grand Elder, hindi ba dapat bigyan mo ako ng magandang paliwanag sa ilang bagay? Si Patriarch Baldomar ay may marangal na ekspresyon na may halong galit, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matandang lalaki. Patriarch, anong ibig mong sabihin? Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Nanding dahil naiintindihan niya ang Patriarch at kaya alam niya na ang Patriarch ay hindi magagalit sa maliit na bagay. Kakaalis lang ni Denver Zon ng Paladin Academy sa ating Sullivan clan. Ang mukha ni Baldomar ay sobrang hindi magandang tingnan habang sinabi niya, sa mahinang boses, Grand Elder, iniwan ko ang bagay na ito sa iyo dahil nagtiwala ako na magagawa mo ito ng maayos at dahil apo mo si Tom. Ngunit ang ginawa mo sa pagkakataong ito ay talagang kulang sa konsiderasyon, at hindi lamang hindi mo nagawang patayin si Alvin, nagdala ka pa ng malaking problema para sa ating Sullivan clan. Nag-react si Nanding pagkatapos marinig ang sinabi ni Baldomar, at namutla ang kanyang mukha. Hindi kaya nabigo ang plano? Patriarch, ano ba talaga ang nangyari? Naging nagmamadali ang paghinga ni Nanding. Kanina lang, ipinadala ni Vice Dinzon ng Paladin Academy ang mga bangkay ni Ping at Zeke. Huminga ng malalim si Baldomar. Ping! Zeke! Malungkot ang mukha ni Nanding. Patriarch, Ping at Zeke ay patay na. Si Ping at Zeke ang eksaktong dalawang sangla sa loob ng kanyang plano, mga pawn na makikipagtulungan kay Lennon upang patayin si Alvin. Eksakto. Hindi lang sila patay, kundi pinatay pa sila ng Alvin na iyon. Sabi ni Baldomar, sa mahinang boses. Mabuti sana kung nagtagumpay sila at napatay si Alvin. Pinatalsik sila ng Paladin Academy, at wala itong epekto sa ating Sullivan clan. Pero hindi lang nila napatay si Alvin, pinatay pa sila ni Alvin. Ngayon para mabigyan ng paliwanag si Alvin, ayaw pumunta ng Paladin Academy's Vice Dinzon. Alam mo ba na para lang dito, binawasan ni Vice Dinzon ang taunang kota ng rekomendasyon ng ating Sullivan clan sa Paladin Academy mula 5 hanggang 3. Nang matapos magsalita si Baldomar, mas lumakas ang galit sa kanyang mukha. Noong nakaraan, hindi pa sapat ang 5 lugar para sa grupo ng mga nakatataas na Sullivan clan na maghati-hati sa kanilang mga sarili. Ngayong nabawasan na ito sa 3, nai-imagine na niya ang mga ekspresyon sa mukha ng mga matataas na iyon kapag nalaman nila ang lahat. Nanginig ang katawan ni Nanding at ang kanyang mukha ay namutla nang marinig niya ito. Siya ay talagang pumunta para sa lana at umuwi na ginupit. Hindi. Imposible. Imposibleng sasalakayin nila si Alvin bago siya ay droga ni Lennon. Si Nanding ay ayaw maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Humph! Lumubog ang mukha ni Baldomar habang siya ay malamig na umungol, pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang manggas at tumalikod para umalis. Grand Elder, kung hindi mo kayang harapin ang bagay na ito, huwag mag-atubiling magsalita. Magpapadala ako ng ibang tao upang harapin ito. Pagkaalis ni Baldomar, nag-isip si Nanding ng mahabang panahon ngunit hindi pa rin niya nagawang ibalot ang kanyang ulo dito. Ang planong inakala niyang perpekto, bakit magiging ganito? Isa lang ang posibilidad, na hindi sinunod ni Lennon ang plano at ibinente pa siya. Nakipagsanib puwersa si Lennon kay Alvin upang dayain at patayin ang 2 disipulo ng kanyang Sullivan clan. Sa sandaling ito, Grand Elder, may isang sulat dito para sa iyo. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang tumunog mula sa labas ng courtyard, at isang alagad ng Sullivan clan ang nagpasa ng sulat kay Nanding. Natanggap ni Nanding ang sulat at binuksan ito para tingnan. Grand Elder Nanding, I'm really sorry. Hindi ko sinasadyang nadulas ang tasa ng alak sa tanghalian ng tanghali ngayon, at naging sanhi ng pagkakamali ng iyong mga tao na ito ang lihim na senyales upang patayin si Alvin. Pumirma, Lennon. Iyon lamang ang maikling sipi ng mga salita sa sulat, ngunit ikinagalit nito si Nanding hanggang sa punto na ang kanyang katawan ay nanginig at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay kumulo. Fu! Sa huli, pilit na nagalit si Nanding hanggang sa puntong nagluwa siya ng isang subo ng dugo.
Ang mga mata ni Nanding ay kumikislap na may kinang ng uhaw sa dugo, at ang kanyang malamig na boses ay naglalabas ng lamig na umabot sa buto. Lennon, gagawin ko ang buong pamilya mo na hindi mamatay ng natural na kamatayan. Si Tom, na nasa hindi kalayuan, ay may sobrang hindi magandang tingnan. Napagtanto niya na ang kanyang kaaway, si Alvin, ay nakaligtas. Paladin Academy. Naka-cross-leg si Alvin sa paglilinang sa ibabaw ng isang malaking puno sa gilid ng martial arts practice ground, at siya ay lubusang nalubog sa isang mapayapang kalagayan. Alvin. Biglang, isang nag-aalalang boses ang nagpagising kay Alvin. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata nang mapansin si Hudson na nagmamadaling tumakbo mula sa malayo. Tumalikod si Alvin upang malunod mula sa malaking puno bago batiin si Hudson. Hudson, anong nangyari? Alvin, umalis na si Lennon. Ngumiti ng mapait si Hudson. Naiwan. Saglit na hindi nag-react si Alvin. Ito ang sulat na iniwan ni Lennon para sa iyo. Pagkatapos lamang maipasa ni Hudson ang sulat ay naging seryoso ang mukha ni Alvin. Binuksan ni Alvin ang sulat. Alvin, kapag nakita mo ang sulat na ito, malamang nakasakay na ako sa Fergana horse na binili ko gamit ang perang ipinahiram mo sa akin. Uuwi na ako. Kagabi nang umalis ako sa estate ng Sullivan clan, nagawa ko na ang desisyong ito. Kahit na ako, si Lennon, ay kailangang isuko ang aking kinabukasan, hindi ko pa rin sasaktan ang sarili kong mga kaibigan. Isasama ko ang aking mga magulang kapag umalis ako sa bahay sa pagkakataong ito. Kung saan ako pupunta, hindi ko pa naiisip. Baka aalis na ako sa Crimson Sky Kingdom. Patawarin mo ako sa pag-alis ko ng walang paalam, at magpaalam kay Ray at sa iba pa para sa akin. Baka balang araw magkita ulit tayo. Sa oras na iyon, ibabalik ko ang utang ko sa iyo. Pinirmahan, Lennon. Swoosh! Dinurog ni Alvin ang sulat sa kanyang kamay para maging bola. Bukod sa naglalaman ng mga salitang ito ng paalam, ang liham na isinulat ni Lennon sa kanya ay ipinaliwanag din kung ano ang eksaktong nangyari. Umalis si Lennon sa Paladin Academy at isinuko ang sarili niyang kinabukasan. Number 1, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Number 2, alang-alang kay Alvin, itong kaibigan niya. Sa sandaling ito, marami sa mga tanong sa puso ni Alvin ang nalutas. Bakit hindi sinasadyang nadulas si Lennon at nalaglag ang isang tasa, at kung bakit ang dalawang miyembro ng Sullivan clan na iyon ay inatake siya ng buong kumpiyansa. Kaya pala naisip ng dalawang miyembro ng Sullivan clan na pinainom siya ni Lennon ng Origin Freezing Pill. Lennon. Nanginginig ang puso ni Alvin. Kahit na si Lennon ay karaniwang tahimik at nakalaan, sa sandaling ito, nararamdaman niya ang pagkakaibigan ni Lennon. Para sa kapakanan ni Alvin, ang kaibigan niyang ito, handang isuko ni Lennon ang kanyang kinabukasan. Lennon, naniniwala ako sa iyo. Tiyak na magkikita tayong muli. Huminga ng malalim si Alvin, at isang bakas ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Medyo mabigat ang mood niya. Si Alvin, gayunpaman, ay hindi alam na pagkatapos ng paghihiwalay ngayon, ang susunod na pagkikita niya kay Lennon ay maraming taon mamaya. Alvin, umalis si Lennon. Samantala, lumapit sina Ray at Butch. Tingnan mo. Napabuntong hininga si Alvin at ipinasa kay Ray ang sulat na nilukot at naging bola. Binuksan ni Ray ang sulat, at nagtipon sina Butch at Hudson para basahin din ito. Ang Grand Elder ng Sullivan clan na iyon, kasuklam-suklam. Pagkatapos niyang basahin ang liham, ang mukha ni Hudson ay naging lubhang madilim, at siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit. Naging magkaibigan sila ni Lennon mula sa pakikipaglaban, at sabay pa silang pumasok sa Star General Department. Matagal na niyang tinanggap si Lennon bilang isang mabuting kaibigan sa loob ng kanyang puso, ngunit hindi niya akalain na aalis si Lennon ng ganito. Sa hinaharap, iniisip niya kung may pagkakataon pa bang magkita muli. Pagkatapos nilang basahin ang sulat, lumitaw ang galit sa mga mata ni Ray at Butch, at kasabay nito, may halong paghanga. Isinuko ni Lennon ang magandang kinabukasan sa kanyang harapan para sa kapakanan ng kanyang kaibigan at sa gayon ay umalis. Ang ganitong mga aksyon ay karapat-dapat sa paggalang. Muling umupo si Alvin sa ibabaw ng malaking puno at pinahiga ang sarili sa puno ng kahoy.
Tumangala siya sa marangyang mga dahon sa maliwanag at bughaw na kalangitan. Sullivan Clan. Dahil gusto mong maglaro, sasamahan kita at maglaro ng mabuti. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Alvin, at isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang pag-alis ni Lennon ay naging sanhi ng pag-iisip ni Alvin na sumailalim sa isang tiyak na antas ng pagbabago. Ang kasalukuyang Alvin ay tila naging napakalamig at walang pakiramdam na dalubhasa sa armas dati. Sa takip silim. Sa labas ng Paladin Academy, isang marangyang karwahe ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang taong nagmamaneho ng karwahe ay isang matanda na may puting kilay na may pambihirang tindig, at sa isang sulyap ay malalaman ng sinuman na hindi siya simpleng figure. Napansin ni Alvin ang karwahe pagkalabas niya ng gate ng Paladin Academy, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpaalam siya kina Ray at Butch bago mag-isa na naglakad pasulong. Nang dumaan lang siya sa gilid ng karwahe. Whoosh! Isang figure na mabilis na parang kidlat ay parang gumagalaw na parang multo at humarang sa harap ni Alvin. Ngayon lang napansin ni Alvin na ang taong nasa harapan niya ay mismong matanda na may puting kilay na nagmamaneho ng karwahe. Lumubog ang mukha ni Alvin. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang pagbabago ng dalawang maliliit na sawa na nakatago sa loob ng kanyang manggas. Sa pag-asa sa mga karanasan ng Rebirth Martial Emperor at ng kanyang sariling spiritual force, maaari niyang mahihinuha ang antas ng cultivation ng matanda. Ang matandang ito ay isang ikapitong antas na dalubhasa sa Nascent Soul o mas mataas. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya mas mababa sa manager ng ikatlong prinsipe, si Hines. Gayunpaman, ang mapuputing kilay na matandang ito ay halatang wala sa antas ng pagiging eksperto sa half-step void stage tulad ng Divine Might Marquis. Maliban kung ang isang figure na tulad nito ay sorpresa sa pag-atake sa kanya kapag siya ay ganap na walang pagtatanggol o hindi nakabantay, siya ay may kumpiyansa na agad na patayin ang matanda sa pamamagitan ng pag-asa sa Bone Corrosion Inscription. Ikaw si Alvin. Tanong ng mapuputing kilay na matandang lalaki sa mahinang boses, habang pinagmamasdan niya si Alvin na may mapagkunwari na tingin. FK off. Malamig ang tingin ni Alvin at lumubog ang kanyang mukha. Palagi niyang hinahamak ang pagbibigay pansin sa ganitong uri ng matandang lalaki na nagiging mapagmataas sa sarili dahil sa kanilang katandaan. Nagulat ang matandang maputi ang kilay. Malinaw na hindi niya akalain na si Alvin ay maglakas loob na magkaroon ng ganoong saloobin sa kanya. Biglang may bakas ng galit sa mukha niya. Nang malapit na siyang magwala. Matanda bay, huwag mong kalimutan ang tunay nating motibo. Isang boses ng lalaki na walang anumang pagbabago-bago sa emosyon ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng karwahe, dahilan upang agad napigilan ng mapuputing kilay na matanda ang kanyang galit. Tumaas ang kilay ni Alvin, at bahagyang nagulat siya. Mukhang hindi simple ang tao sa loob ng karwahe. Pinigil ng matandang may puting kilay ang kanyang galit at sinabi kay Alvin, Alvin, hinihiling ng aking liege ang iyong presensya. Sorry, hindi ako interesado. Nagkibit balikat si Alvin nang walang pakialam. Huwag kang gagalaw. Sa sandaling ito, isang maisla na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng karwahe. This time boses ng babae. Ang boses na ito ay parang narinig niya ito sa kung saan, ngunit hindi ito maalala ni Alvin kahit sandali. Kasunod nito, muling tumunog ang boses ng babae. Sa pagkakataong ito ay kinausap niya ang lalaki sa loob ng karwahe. Pinsan, itong si Alvin ay hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Sa palagay ko ay hilingin na lang natin kay Old Bay na direktang patayin siya. Pagkaraan, ito ay nakamamatay na tahimik sa loob ng karwahe. Siya yun. Sa wakas ay naalala ni Alvin. Hindi ba ang boses na ito ang boses ng Jaisel na iyon? Tapos yung tinawag niyang pinsan. Bukod sa Fifth Prince, sino kaya yon? 175. So it's the Fifth Prince. Naging impolite talaga ako. Napatingin si Alvin sa karwahe bago bahagyang ngumiti. Kung wala nang ibang kailangan si Fifth Prince, aalis na ako. Nagpatuloy sa paglalakad si Alvin pagkatapos niyang magsalita. Teka. Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ng Fifth Prince na walang nararamdaman. Tumigil si Alvin sa kanyang mga hakbang. Labis siyang na-curious. Ano ba ang gustong gawin ng Fifth Prince na ito?
Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses. Mawawala na ang awayan yun ng pinsan ko. Ang boses ng ika-5 prinsipe ay patuloy na umalangaw-ngaw, isang boses na may tono na hindi nagpapahintulot ng pagtatalo. Lumuhad, yumuko. Malungkot ang mukha ni Alvin at bumangon ang galit sa kanyang mga mata. Pinsan, ayoko siyang magkautaw, gusto ko siyang patayin. Ang malamig-lamig na boses ni Jaisel ay tumunog mula sa loob ng karwahe na may tono na tila walang puwang para sa talakayan. Dalawang tanga. Ngumisi si Alvin, at nagpatuloy sa paglalakad. Alvin, kung aalis ka lang ng ganito, tiyak na pagsisisihan mo ito. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ng Fifth Prince. Paumanhin, ngunit ang salitang panghihinayang ay wala sa diksyonaryo ni Alvin. Ang mukha ni Alvin ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo. Talagang hindi niya pinansin ang mga banta ng Fifth Prince. May ginto sa ilalim ng mga tuhod ng isang tao, at ang kanyang mga tuhod ay nakayuko lamang para sa langit, lupa, at sa kanyang mga magulang. Imposibleng kahit na ang kataas-taasang emperador ay yumuko at lumuhad sa kanya, lalo pa ang isang prinsipe lamang. Mapangahas. Malungkot ang mukha ng matandang may puting kilay at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa loob niya na parang gusto niyang abutin si Alvin at patayin siya kaagad. Tumigil si Alvin sa kanyang mga yapak. Nakatuon ang kanyang tingin at sumilay ang malamig na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung sasalakayin siya ng matandang ito na may puting kilay, ay activate niya ang bone corrosion inscription at lilipulin siya sa unang pagkakataon. Matanda bay, alis na tayo. Ang boses ng Fifth Prince na malabong naglalaman ng bakas ng lamig ay narinig. Napabuntong hininga ang maputing kilay na matanda at pinigilan ang galit sa kanyang puso bago pinaandar ang karwahe at umalis. Sa loob ng karwahe, puno ng sama ng loob ang mukha ni Jaisel. Pinsan, di ba sabi mo tutulungan mo akong ilabas ang galit ko? Bakit si Alvin lang ang pinaluhod mo kanina? Bahagyang ngumiti ang Fifth Prince. Pinsan, ang kamatayan ay hindi ang pinakamasamang parusa sa ilang tao. Pagdating sa isang taong tulad ni Alvin, isang taong hindi sumusuko at mapagmataas, ang pagpapaluhod at pagyuko sa kanya ay mas mahirap kaysa sa pagpapakamatay sa kanya. Gayunpaman, masasabing binigyan ko siya ng pagkakataon ngayon. Sa hinaharap kahit napatayin ko talaga siya tungkol dito, hindi kaya ng Duany clan yun. Si Jaisel ay tila naunawaan at bahagyang napahiya. Pinsan, na-misunderstood kita. Gayunpaman, hindi ba tinanggihan ni Alvin ang Darfield clan at hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na isang alagad ng Darfield clan? Pinsan, bakit nag-aalala ka pa rin sa Darfield clan na iyon? Nakatutok ang mga mata ng Fifth Prince. Magkagayunman, ang dugo ng isang Darfield clan direct descendant ay patuloy pa rin sa pag-agos sa loob niya. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi hahayaan ni cousin brother ang sinumang nambubuli sa iyo. Hayaan mo lang siyang mabuhay ng ilang araw pa. Nang matapos siyang magsalita, bumungad sa mukha ng Fifth Prince ang isang pakiramdam ng paghanga. Salamat, pinsan. Napangiti si Jaisel at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malisyosong ningning. Para bang nakita na niya ang eksena ng bangkay ni Alvin na pinagpira-piraso niya. Sa kabilang side, ang Fifth Prince na ito ay halos mas mayabang kaysa sa Third Prince na iyon. Bahagyang nanlamig ang puso ni Alvin habang naglalakad siya sa kalsada. You better not come offend me. Or else, kahit na isa kang marangal na supling ng Imperial Family, hindi pa rin ako magpapakita ng awa. Ngayon, ang mood ni Alvin ay hindi maganda sa orihinal dahil sa pag-alis ni Lennon, kaya malabong umusbong sa loob niya ang apoy ng galit. Ngayon sa hitsura ng ika-5 prinsipe at Jaisel, at ang salubing iyon ng pagtingin sa kanya sa paraang mapagpakumbaba, ito ay tulad ng paglalagay ng langis sa apoy, na naging sanhi ng kanyang matinding galit at mahirap pigilan. Nang makarating siya malapit sa Divine Might Marquee Estate ay lumuwag ang ekspresyon ni Alvin at lumitaw ang isang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa buong Imperial City, bukod sa kanyang pamilya at ilang mga kaibigan, tanging ang Divine Might Marquee Estate lang ang makapagpapainit ng kanyang puso. Dumating si Alvin sa harap ng tarangkahan ng Divine Might Marquee Estate, kung saan humakbang pasulong ang isang batang gwardya na sundalo at malakas na sinigawan siya, "Tumigil ka." Sampal.
Bago pa man makapagsalita si Alvin, isa pang nasa katanghaliang gulang na sundalo ang tumakbo at itinaas ang kanyang kamay upang bigyan ng batang sundalo ng isang sampal sa likod ng kanyang ulo. Kuya Zhang, bakit mo ako sinaktan? Lumingon ang batang sundalo at galit na tumingin sa nasa katanghaliang gulang na sundalo. Hindi pinansin ng nasa katanghaliang kawal ang batang sundalo. Magalang niyang pinamunuan si Alvin sa Divine Might Marquee Estate. Young Master Alvin, mangyaring pumasok. Kilala mo ako. Bahagyang nagulat si Alvin. Naalala niya na ang taong ito ay hindi kabilang sa mga sundalong gwardya na naruroon noong huling dumating siya. Young Master Alvin, noong isang araw nang ihatid ka ni Vice General Pang sa estate, nagkataon lang na nakita kita, magalang na sabi ng nasa katanghaliang gulang na sundalo. Kitang-kita niya kung gaano kagalang-galang ang hitsura ni Vice General Pang at hindi niya pinangbihasang pabayaan ang kabataang ito nang pamunuan niya ito sa estate noong isang araw. Tumango si Alvin bago sinabing, ituloy mo ang iyong trabaho. Ako mismo ang hahanapin sa Marquee. Pumasok si Alvin sa Divine Might Marquee Estate ng mag-isa pagkatapos niyang magsalita, at pamilyar na lumipat sa loob. Kuya Zhang, sino siya? Hinimas-himas ng batang sundalo ang likod ng kanyang ulo, ngunit hindi siya nagalit, dahil napagtanto niya na ang kabataang nakadamit ng violet ay hindi simple. Humph! Anak, matapang ka talaga sa kamangmangan mo. Kung sino siya, kahit ako ay hindi talaga sigurado. Ang alam ko, noong huling pagdating niya, si Vice General Pang ang personal na naghatid sa kanya papasok. Tsaka nung umalis siya, personal siyang pinalabas ng Marquee at Junior Marquee. Puno ng takot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na sundalo. Ngayon sabihin mo sa akin kung dapat ba kitang sinaktan o hindi. Namutla ang mukha ng batang sundalo sa takot at saka nagmamadaling tumango. Oo. Oo. Matapos makapasok sa Divine Might Marquee Estate, dumiretso si Alvin sa audience hall. Matapos iulat ng mga sundalong nagbabantay sa audience hall ang kanyang pagdating, muling nakilala ni Alvin ang Divine Might Marquee, si Noel. Munting tiyan. Malaki ang ngiti ni Noel sa kanyang mukha nang makita niya si Alvin. Ano? Dumating ka ba sa pagkakataong ito dahil may kailangan kang tulungan si Uncle Noel? Bahagyang ngumiti si Alvin. Talagang hinuhulaan ni Uncle Noel ang mga bagay tulad ng isang propeta. Tinuya ni Noel, anak, huwag mong ibigay yan sa Tito Noel mo. Hulaan ko, baka dumating ka dahil sa usapin ng Sullivan clan, di ba? Uncle Noel, you're well informed. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang bahagyang ngumiti. Sinubukan ng mga estudyante mula sa Sullivan clan sa loob ng Paladin Academy na pumatay ng isa pang estudyante ngunit sa halip ay pinatay sila ng kanilang target. Nagalit ang Vice Dean, at siya mismo ang pumunta sa Sullivan clan at binawasan ang kota ng rekomendasyon ng Sullivan clan sa Paladin Academy mula 5 hanggang 3. Mukhang talagang nagmamalasakit sa iyo si Vice Dean Zon. Tumingin si Noel kay Alvin na may mapanlinlang na ngiti. Nakatutok ang mga mata ni Alvin. Alam niyang napunta ang Vice Dean sa Sullivan clan, pero hindi niya alam na binawasan ng Vice Dean ang recommendation quota sa Paladin Academy ng Sullivan clan sa 3. Ilang sandali, bumangon sa loob ni Alvin ang isang pakiramdam ng pasasalamat sa matanda. Magsalita ka, para saan ka pumunta kay Uncle Noel? Sinulyapan ni Noel si Alvin habang nagtatanong. Uncle Noel, gusto ko ang impormasyon ng lahat ng negosyo ng Sullivan clan sa loob ng Imperial City, kasama na ang impormasyon ng mga taong namamahala sa mga negosyong iyon. Ipinahayag ni Alvin ang dahilan ng kanyang pagdating. Nagpunta ka dito para dito. Bahagyang nagulat si Noel. Akala niya ay gugustuhin ni Alvin na lumapit siya at sugpuin ang espiritu ng Sullivan clan, ngunit hindi niya akalain na talagang darating si Alvin para sa kanya. Oo. Tumango si Alvin. Walang iba. Tanong ni Noel. Wala naman. Umiling si Alvin. Siya ay dumating sa Divine Might Marquee Estate para sa impormasyong ito. Kung ano pa man, kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Sige, kunin mo 3 araw mula ngayon. Tumingin ng malalim si Noel kay Alvin at hindi na nagtanong pa. Salamat, Uncle Noel. Kung gayon, uuwi muna ako para hindi mag-alala ang aking ina, sabi ni Alvin.
Kasunod nito, muling personal na pinaalis ni Noel si Alvin mula sa Divine Might Marquee Estate, na naging dahilan upang ang padalos-dalos na sundalong iyon na nagbabantay sa gate ay makaramdam ng matagal na takot sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, hindi niya sinaktan ang kabataang iyon na nakadamit ng violet kanina. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kinabukasan ng madaling araw, kararating pa lang ni Alvin sa gate ng Paladin Academy ay hindi niya maiwasang sumimangot. Ang pagkabalisa ng dalawang maliliit na sawa at ang kanyang sensitibong espiritual na lakas ay nagsabi sa kanya na may nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Humph! Huminto si Alvin sa kanyang mga yapak at tumingin sa malayo na may pagngisi sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi niya pinansin kung sino ang nagpadala sa mga taong iyon, ngunit kung sila ay maglakas loob na humarap sa kanya, kung gayon ay hindi siya tututol na gawin silang mga bangkay. Sa labas ng Paladin Academy, sa isang malayong eskinita, dalawang ramrod straight figure ang nakatayo doon. Mukhang napansin niya tayo. Ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanila ay may mukha na puno ng pagtataka. Mukhang ganon. Tumango naman ang isa pang medyo may edad na. Natahimik sandali ang payat bago nagsalita. Balita ko nasa 9th level pa lang siya ng core formation stage. Logically speaking, imposibleng mapansin niya tayo. Baka nagkataon lang. Ang ibang lalaki ay tila hindi sigurado habang nagsasalita. Matapos makapasok si Alvin sa Paladin Academy, napansin niyang nawala ang pakiramdam ng pagmamasid, kaya pumasok siya sa silid-aralan para sa mga klase gaya ng dati. Lumipas ang buong umaga sa mga mahabang pahayag ni Charlie. Sa tanghali habang kumakain sila, ang grupo ni Alvin ay bahagyang hindi sanay sa kakulangan ng Lennon, at nanatili silang tahimik sa taset na pag-unawa. Pagsapit ng takip silim, matapos maglakad palabas ng Paladin Academy gate at magpaalam kina Ray at Butch, muling naramdaman ni Alvin na may nakatingin sa kanya. At saka, hindi lang isang tao. Mukhang ang dalawang tao mula kaninang umaga, sa isip ni Alvin habang naglalakad siya papunta sa isang malayong eskinita. Sa eskinitang ito, naakit at napatay niya ang dalawang pangkat ng mga tao na gustong pumatay sa kanya ng magkasunod. Ngunit sa pagkakataong ito, nang pumasok siya sa eskinita at mabagal na naglakad, ang dalawang taong iyon ay hindi nagpakita ng mahabang panahon. Sino sila? Sumimangot si Alvin at nawala ng pasensya. Humph! Dahil hindi ka nagkukusa, babaliktarin ko ang mga posisyon. Nakatuon ang tingin ni Alvin at bumilis ang kanyang bilis, pagkatapos ay nawala siya sa dulo ng eskinita sa isang kisap mata. Lumitaw sa eskinita ang mga figure ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at mabilis na sumulong, ngunit hindi nila naabutan ang landas ni Alvin. Bagamat sila ay mga nascent soul martial artist, hindi sila inscription masters, at sa gayon ang kanilang spiritual force ay hindi masyadong sensitibo. Higit pa rito, hindi nila taglay ang mga kakayahan sa pagsubaybay at counter-tracking na binuo ni Alvin mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang mersenaryo at miyembro ng Special Forces. Talagang hinayaan namin siyang makatakas mula sa ilalim ng aming mga ilong. Mapait na tumawa ang payat na medyo may edad na lalaki. We can confirm that our feeling in the morning was correct and he really noticed us. Seryoso ang ekspresyon ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Masaya ba ang paglalaro ng hide and seek? Sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang narinig mula sa likuran ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na naging sanhi ng labis na pagkalungkot ng kanilang mga mukha. 176. Naramdaman ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanilang mga anit na namamanhid at pinagpapawisan ng malamig na pawis dahil sa takot habang dahan-dahan silang lumingon. Nang masilayan nila ang nakasuot ng violet na kabataan sa harapan nila, ang kanilang mga mukha ay napuno ng hindi paniniwala. Ang kabataang ito, kailan siya nakarating sa likuran nila? Talagang hindi nila ito napansin kahit kaunti. Nagkatinginan silang dalawa at kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Habang nakatalikod ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinusukat din sila ni Alvin, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sino ang nagpadala sa inyong dalawa? Tanong ni Alvin sa mahinahong boses habang nakatitig sa dalawang lalaki.
Ang kanyang marangal na boses ay naglalaman ng isang pakiramdam ng kalungkutan. Whoosh! Kaagad, isang nakakatakot na madugong layunin ang lumabas mula sa katawan ni Alvin at binalot ang dalawang lalaki ng walang anumang pagpigil. Agad namang namutla ang mukha ng dalawang lalaki. Mahirap para sa kanila na isipin kung paanong ang isang kabataan na tila nasa edad na 18 ay talagang magkakaroon ng nakakatakot na layuning pumatay. Kaagad, bumangon din sa kanila ang isang aura ng pagpatay, at kumilos ito upang kontrahin ang layunin ng pagpatay kay Alvin. Ang kanilang dalawang aura ng pagpatay ay nagsama-sama, at saka lamang nito napigilan ang madugong layunin ng pagpatay kay Alvin. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang maramdaman niya ang aura ng dalawang lalaki, at lumuwag ang malamig niyang mukha. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang dalawang lalaki at ipinakita ang mga mukha na puno ng takot. Hindi nila kailanman naisip na ang isang maliit na tao sa ika-9 na antas ng core formation stage ay talagang nakapagdala ng nakakatakot na pressure sa kanila. Kung hindi lang talaga isang kabataan ang nakatayo sa harapan nila, iisipin pa nga nila na ito ay isang mabigat na tao na lumabas mula sa isang nakakatakot na larangan ng digmaan. Bumalik ka at sabihin sa Marky na pinahahalagahan ko ang kanyang mabuting hangarin. Nilagpasan ni Alvin ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki pagkatapos niyang magsalita at diretsyong umalis. You! Alam mo kung sino kami. Bahagyang nagulat ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Humph! Nabubuo ang napakalakas na aura ng pagpatay sa larangan ng digmaan. Bukod sa mga opisyal ng hukbo na mga veterano sa labanan, ilan pang tao ang maaaring magkaroon nito. Sa ilalim ng mga nakatutok na tingin ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahan-daang nawala ang figure ni Alvin sa malayo, ngunit ang mga salitang binitawan ni Alvin, gayunpaman, ay nagpapula ng kanilang mga mukha. Mga veterano sa labanan. Bago ang kabataang iyon, talagang nahihiya silang ipahayag ang kanilang sarili bilang mga opisyal na veterano sa labanan. Mukhang minamaliit pa ng general itong pamangkin niya. Umiling ang payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Dahil ito ay dumating sa ganito, pagkatapos ay bumalik tayo. At saka, hindi binanggit ang anumang bagay, sa pamamagitan lamang ng kanyang kakayahan, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao sa Sullivan clan na maaaring gawin sa kanya. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kapitan sa mga sulok ng kanyang bibig habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Divine Might Marquis Estate. Sa pagtingin sa kanyang dalawang paboritong general na nakatayo sa kanyang harapan na may mga mukha na puno ng kalungkutan at mahina ang loob, ang mukha ni Divine Might Marquis Noel ay puno ng pagtataka. Hindi ba't hiniling ko sa inyong dalawa na protektahan ang pamangkin ko ng patago? Bakit bumalik kayong dalawa? General, huwag mo kaming biruin. Mas maganda kung kunin mo ang pamangkin mo para protektahan kami. Umiling ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang puso nang maalala niya ang eksena kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maibabalot ang kanilang mga ulo kung gaano eksaktong makakarating sa likuran nila ang batang nakadamit ng violet na iyon na may cultivation sa ika-9 na antas ng core formation stage nang hindi nila napapansin kahit kaunti. Nai-imagine niya kung paano kung ang binata na nakasuot ng violet ay palitan ng isang kaaway na katumbas ng kanyang lakas, walang alinlangang mamamatay siya. Hindi man nagsasalita ang isa pang nasa katanghaliang gulang ay tumango ito bilang pagsang-ayon. Anong ibig mong sabihin dito? Sumimangot si Noel na may naguguluhang ekspresyon. Ang dalawang tao na nauna sa kanya ay pareho niyang pinagkakatiwalaang mga general na nalampasan ang lahat ng oposisyon sa larangan ng digmaan, at maihahalin tulad lamang sila sa ilang tao. Ngunit ngayon, ang dalawang lalaking ito ay tila nalulumbay at walang sigla. Nahirapan siyang isipin kung ano ba talaga ang nangyari na magiging dahilan para maging ganito ang dalawa niyang paboritong general. Sa kalaunan, sa ilalim ng pagsasalaysay ng dalawang lalaki, nalaman ni Noel ang pasikot-sikot ng bagay. Napansin niya ang mga track niyong dalawa sa unang posibleng sandali. Dodged past your tracking, and when you both were unconscious in the slightest, he slipped behind you too.
Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Noel. Bagamat alam niyang misteryoso ang pamangkin niyang ito, hindi niya akalain na magiging ganito pala ito. Raymond, anong klaseng little freak ang binigyan mo ng buhay? Ang mga sulok ng bibig ni Noel ay kumaibot, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng paninibugho at inggit na kinang. Ang kabataang nakapag-cultivate hanggang sa ika-9 na antas ng core formation stage sa edad na 18 at maging isang grade 9 alchemist ay naging dahilan ng kanyang pagtataka. Ngunit hindi niya akalain na bukod sa lahat ng ito, ang kabataan ay mayroon pa ring nakakatakot na kakayahan. Maaaring walang iniisip ang mga ordinaryong tao sa kakayahan ng kabataan sa pagsubaybay at pag-countertrack, ngunit bilang isang figure na katulad ng isang Diyos ng digmaan sa Crimson Sky Kingdom, isang lalaking lumabas sa larangan ng digmaan, naiintindihan niya kung gaano kakilakilabot ang gayong kakayahan. Kung mayroon siyang ganoong kakayahan, nangangahulugan din ito na ang paglusot sa kampo ng kalaban ay parang paglalakad sa isang desyerto na lugar. Kahit na pinapatay nito ang engranding general ng kampo ng kaaway, hindi ito magiging mahirap na gawain. Dumating ang takdang araw pagkalipas ng 3 araw gaya ng nakatakda. Muling dumating si Alvin sa Divine Might Marquis Estate. Sa loob ng audience hall, ipinasa ng Divine Might Marquis Noel ang stack ng impormasyon sa kanyang kamay kay Alvin. Little Alvin, ito ang mga bagay na gusto mo. Salamat, Uncle Noel. Kung wala nang iba pa, ako na. Pagkatapos makuha ang mga bagay na kailangan niya, si Alvin ay handa nang umalis. Gayunpaman, hahayaan ba siya ni Noel na umalis? Teka. Tumingin si Noel kay Alvin at nanliit ang kanyang mga mata bago siya bahagyang ngumiti. Little Alvin, sa tingin ko dapat tayong mag-chat. Mag-chat tungkol saan? Si Alvin ay may mukha na puno ng pagbabantay dahil napansin niya na si Noel ay may malafax na ngiti sa kanyang mukha. 2 araw na ang nakalipas, hindi mo ba nagawang makalusot sa likod ng 2 kong paboritong general nang hindi nila ito ni kay Titing? Tumingin si Noel kay Alvin na may nagbabagang tingin. Uncle Noel, gusto mo bang mag-chat tungkol dito? Nagkaunawaan si Alvin. Naisip niya na ito ay isang bagay na mahalaga. Napag-isipan ko na ito, at kung ang kakayahan mo na ito ay magagamit ng malawakan sa loob ng hukbo, tiyak na makakabuo ako ng isang napakatagumpay na pangkat. Magagawa kong makapasok ng malalim sa hukbo ng kaaway na para bang ito ay isang desyerto na lugar at kunin ang ulo ng commander ng kalaban na parang kinukuha ito sa aking bulsa. Nang magsalita si Noel tungkol sa mga hukbong pupunta sa digmaan, ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na naglabas ng isang dugong bakal na aura ng pagpatay. Hindi maiwasan ni Alvin na magulat. Gaya ng inaasahan sa Diyos ng digmaan ng Crimson Sky Kingdom, ang aura ng pagpatay na ito ay higit pa sa 2 lalaking nakatagpo niya 2 araw na ang nakakaraan. Tito Noel, gusto mong ipasa ko sa iyo ang kakayahang ito. Nahulaan ni Alvin ang mga intensyon ni Noel. Eksakto. Nagniningning ang mga mata ni Nia Yuan habang tumatango. Kung payag ka, maaaring pumayag si Uncle Noel sa anumang hiling mo. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Noel. Tito Noel, inalis ko ang lason kay Lolo Noel, kaya mukhang malaki pa rin ang pabor mo sa akin, di ba? Nahihiyang tumawa si Noel at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Talagang interesado siya sa kakayahan ni Alvin. Tito Noel. Tumingin si Alvin kay Noel na may seryosong ekspresyon. Yung kakayahan ko, kung gusto mong matutunan, hindi masasabing mahirap o hindi mahirap, hindi rin masasabing madali o hindi madali. Pero hindi ito isang bagay na maaaring matutunan sa maikling panahon. Likas kong naiintindihan ito. Tulad ng kung paano kapag ang mga hukbo ay pumunta sa labanan, nangangailangan ito ng mga karanasang naipon sa mahabang panahon upang maging isang hukbo na nanalo ng 1,000 laban. Tumango si Noel, dahil hindi niya naramdaman na kakaiba ito. Dahil ganito. Tapos magpadala ka sa akin ng 2 tao, Uncle Noel. Sa tingin ko, hindi naman masama ang 2 lalaking pinadala mo para protektahan ako noong nakaraan. Hilingin mo sa kanila na sundan ako ng ilang panahon at tiyak na hahayaan ko silang lubos na mahawakan itong kakayahan ko. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay pumulupot sa isang anggulo habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang laki talaga ng gana mo, bata.
Alam mo bang pareho silang top generals under my command? Tinuya ni Noel. Gayunpaman, malamang na hindi sila tatanggi kung hihilingin ko sa kanila na sundan ka at matuto. Tulad ng sinabi ni Noel, ang mga tingin ng dalawang lalaki na ipinadala ni Noel upang protektahan si Alvin ng palihim ay nagliwanag. Sa sandaling marinig nila na ituturo sa kanila ni Alvin ang mahiwagang kakayahan ng pagsubaybay at pag-countertrack, maging ang kanilang paghinga ay naging minadali. Naranasan na nila ang kakayahan ni Alvin at naiintindihan nila kung gaano sila makikinabang kapag natutunan na nila ang kakayahang iyon. Nakatuon ang tingin ni Noel habang sumulyap kay Alvin at nagtanong, "Little Alvin, hanggang kailan sila kailangang matuto?" Ano? Hindi payag si Uncle Noel na makipaghiwalay sa kanila. "Huwag kang mag-alala, kailangan ko ng 1 taon at higit pa." Pagkaraan ng 1 taon, kahit hindi nila maabot ang antas na kinatatayuan ko, tiyak na kakayanin nila ang mga pangunahing punto. Sa puntong iyon, kakailanganin lamang nila ng higit pang pagsasanay bago ako maabyutin ng maaga. Nakangiti si Alvin habang sinasabi niya ito ng may mukha na puno ng kumpiyansa. 1 taon. Hindi naman masyadong mahaba iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Noel habang tumatango. Gayunpaman, tumingin si Alvin kay Noel at nag-atubiling magsalita. "Ano? Ano pang hiling mo?" tanong ni Noel. "Uncle Noel, sa loob ng taong ito, umaasa ako na sila ay ganap na maging aking mga tao at makinig lamang sa aking mga utos. Kahit sino pa, kasama ka, ay walang karapatang mag-utos sa kanila. Kailangan ko ng kumpletong kontrol sa kanila." Ipinahayag ni Alvin ang kanyang kahilingan. "Kung hindi mo magawa ito, ang lahat ng napag-usapan natin kanina ay maituturing na kanselado." Bahagyang sumimangot si Noel, ngunit hindi nagtagal ay huminahon siya at umiling. "Di bale, ikaw na ang bahala. I presume you probably have a sense of limit when you do things." Ang kasalukuyang Noel, gayunpaman, ay hindi alam na ang desisyon niyang ito ang magiging desisyon na pinakapinagsisisihan niya sa buong buhay niya. Sa mga darating na araw, malalaman niya na walang konsepto ng mga limitasyon sa loob nitong pamangkin niyang ito. Tumawa si Alvin. "Deal." Tumingin si Alvin sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang tinanong niya, "Ano ang inyong mga pangalan?" Ang payat at matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. "Young Master Alvin, ako si Liam Zhang." Magalang na sinabi ng isa pang nasa gitnang tangkad, "Young Master Alvin, ako si Gover Hale." Sa hinaharap, maaari niyo akong direktang tawaging Young Master, walang pakialam na sabi ni Alvin. "Oo, Young Master." Nagmamadaling sumagot sina Liam at Gover na may matinding paggalang. Bagamat ang paglilinang ng mga kabataang nauna sa kanila ay wala sa kanilang paningin, ang mga kakayahan ng kabataan sa ibang mga lugar ay naging sanhi ng kanilang taos-pusong paghanga. "Tito Noel, kukunin ko na sila at aalis na." Bagamat sa loob lamang ng 1 taon, ang pagkuha ng 2 matapang na general sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage ng walang bayad ay nagdulot pa rin ng labis na kasiyahan kay Alvin. Sa pagkakataong ito, hindi inihatid ni Noel si Alvin palabas. Talagang nag-aalala siya na pagsisisihan niya ito. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao ang pamangkin niyang ito. Sana hindi siya magdulot ng anumang gulo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Noel. 177. Pagkatapos maglakad palabas ng Divine Might Marquee Estate, tumingin si Alvin kina Liam at Gover. "Kasal na ba kayong dalawa?" Tumango ang dalawa, at sumilay sa kanilang mga mukha ang isang ngiti ng init at kaligayahan, dahil halatang iniisip nila ang kanilang mga asawa. Nalaman ni Alvin mula sa kanila na ang kanilang mga pamilya ay nakatira sa loob ng Divine Might Marquee Estate. Matapos maiuwi ang dalawa, ipinatawag ni Alvin ang kanyang manager, si Jingru. "Jingru, hilingin sa mga katulong na babae na linisin ang 2 silid para sa kanila." "Oo, Young Master." Pagkaalis ni Jingru, tumingin si Alvin kina Liam at Gover na may seryosong ekspresyon. "Bukod sa akin, kayong dalawa, at ang mga taong nakatira dito, sana ay walang sinuman, kahit ang Divine Might Marquee, ang makakaalam ng lokasyon ng bahay na ito. Naiintindihan mo ba?" "Oo, Young Master."
Sina Liam at Gover ay parehong opisyal ng hukbo at naiintindihan ang bigat ng isang utos. Sa ganang kanila, mula ngayon, si Alvin ang kanilang general para sa susunod na taon. Sa hinaharap, kayong dalawa ay mananatili dito sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay bumalik sa banal na Might Marquee Estate para sa 1 araw. At saka, kapag nasa Paladin Academy na ako, pwede na kayong dalawa bumalik para samahan ang mga pamilya nyo tapos hintayin nyo ako sa labas ng Paladin Academy sa dapit hapon. Tuloy-tuloy na nag-order si Alvin. Salamat, young master. Naihanda na sina Liam at Gover na mawalay sa kanilang mga pamilya sa loob ng 1 taon, ngunit hindi nila inaasahan na si Alvin ay magiging napakamakatwiran at maunawain. Napuno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Hindi nagtagal, natapos na ni Jingro ang mga katulong na babae upang linisin ang 2 silid, at pagkaraang bumalik sina Liam at Gover sa kanilang mga silid, dumating si Alvin sa likurang patio. Scoundrel, sino ang 2 taong ibinalik mo? Nagtataka na tanong ni Megan. Sila yung mga taong hiniram ko kay Uncle Noel. Bahagyang ngumiti si Alvin. Tumango si Megan at hindi na nagtanong pa dahil malinaw sa kanyang puso na kahit anong gawin ng lalaking iyon, may kanya-kanyang dahilan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, binati ni Alvin ang 3 babae bago bumalik sa kanyang silid. Binawi niya ang stack ng impormasyong natanggap niya mula sa Divine Might Marquee Noel. Ito ay impormasyon sa mga negosyo ng Sullivan clan sa loob ng Imperial City, pati na rin ang impormasyon ng mga taong namamahala sa mga negosyong iyon. Hindi mapigilan ni Alvin na mamangha pagkatapos niyang casual na suriin ang impormasyon. Tulad ng inaasahan sa isa sa 3 dakilang angkan ng Imperial City. Ang mga negosyo ng kanilang angkan ay halos kumakalat sa lahat ng panloob na lungsod at panlabas na lungsod ng Imperial City. Mga bahay panuluyan, mga tindahan ng armas, mga tindahan ng gamot, mga restaurant, lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isa ay isa sa kanilang mga negosyo. Bukod doon, ang lahat ng mga taong namamahala ay talagang nasa nascent soul stage. Hindi nagtagal, ang tingin ni Alvin ay bumaba sa isa sa mga pahina ng impormasyon. Si Lennon, ang 3 antas ng nascent soul stage, ang pamangkin ng Grand Elder ng Sullivan clan na si Nanding. Siya ang namamahala sa Sullivan clan's Brilliant Excitement Inn. Mahilig siya sa mga babae, ang kanyang pinakamalaking addiction ay ang puwersahang kunin ang mga babaeng karaniwang tao, at minsan ay pumatay siya ng 7 pamilya para sa isang babaeng karaniwang tao. Habang nagbabasa siya hanggang sa puntong ito, nakatuon ang tingin ni Alvin at isang malamig na liwanag ang kumislap sa loob, at siya ay nginisyan. Sure enough, like uncle like nephew. It'll be you. Matapos ilagay ang stack ng impormasyon sa kanyang spatial ring, lumabas si Alvin sa kanyang silid at dumating sa harap ng courtyard. Ipinatawag ni Alvin sina Liam at Gover bago sila dinala at lumabas ng bahay. Kasalukuyan, malalim na ang gabi, at walang makikitang tao sa kalsada. Nang nangunguna si Alvin, mabilis silang nakarating sa labas ng isang inn. Young master, para saan ka nandito? Bahagyang natarante si Liam. Ang pumatay ng tao. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang may lamig na lumitaw sa kanyang mga mata. Si Liam at Gover ay nanginginig at napabuga ng malamig na hangin. Malamang ang kabataang ito lang ang nakapagsalita ng basta-basta na pagpatay sa isang tao. Bagaman nakapatay sila ng maraming tao sa larangan ng digmaan, iyon ang larangan ng digmaan, samantalang ito ay ang Imperial City, at sa gayon ang kahulugan ay ganap na naiiba. Mukhang negosyo ito ng Sullivan clan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Liam. Tara na. Dinala ni Alvin ang 2 habang sinusundan niya ang mga dingding ng bahay panuluyan upang pumuslit sa bubong ng inn. Si Liam at Gover ay masunaring sumunod sa kanyang likuran. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap, kalaunan ay nakumpirma ni Alvin ang lokasyon ng target at sumilip sa bubong sa itaas ng silid ng target. Huwag. Hindi. Nakikiusap ako. Huwag. Ang tunog ng isang babaeng nagmamakaawa sa loob ng silid. Tahimik na binuksan ni Alvin ang isang piraso ng tile at malinaw na nakita ang eksena sa loob ng silid. Isang mataba na may napakalaking tiyan ang pinilit na humarap sa isang babaeng medyo maganda at nakasuot ng simpleng damit.
Halatang ayaw ng babae at desperado siyang nagpumiglas. Malas. Agad na nawala ng pasensya ang mataba at pinalayas niya, diretsyong sinipa ang babaeng lumilipad. Nabangga siya sa pader at tuluyang nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng tatlong grupo ni Alvin. Kahit na galit si Alvin, pinipigilan pa rin niya ang kanyang hininga at may malungkot na ekspresyon. Bastos. Gayunpaman, ang dalawang marangal at matibay na lalaki na nakaranas ng mga larangan ng digmaan ay nagalit hanggang sa sumigaw sila sa mahinang boses at ang kanilang mga mukha ay naging malungkot. WHO. Ang mataba sa loob ng silid ay naramdaman ang tunog at ang kanyang mukha ay namutla. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin, napansin niya na ang isang tile sa bubong sa itaas niya ay inalis ng kung sino. Kayong dalawa. Talagang. Umiling si Alvin habang nakatingin kay Liam at Gover na walang magawa. Mukhang ang unang lesson na ibibigay ko sa'yo ay kung paano pigilan ang iyong emosyon. Sige. Ngayong nagulat na siya sa inyong dalawa, ipaubaya ko na sa inyong dalawa ang pakikitungo sa kanya. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang ipahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan nang matapos siyang magsalita. Matagal nang hinihintay ni Liam at Gover si Alvin na sabihin ito, at sa sandaling matapos magsalita si Alvin, nanginginig ang kanilang mga paa habang direktang humakbang sa bubong at kumikislap sa loob. Sinundan din sila ni Alvin sa loob. Saan ba kayo nanggaling mga magnanakaw? Do you actually dare to make this young master your target? Hindi mo man lang ba nalaman kung sino itong young master? Ang mataba na may napakalaking tiyan at hubad na pangitaas na katawan, o sa madaling salita, ang pamangkin ng Grand Elder ng Sullivan Clan, si Lennon, ay may mapanghamak na ekspresyon habang tinitingnan ang tatlo sa grupo ni Alvin. Gayunpaman, dahil dumating ka, pagkatapos ay manatili. Ang taba sa katawan ni Lennon ay nanginginig habang ang 400 sinaunang mammoth na silhouette ay namuo sa itaas niya, na nagpapakita ng lakas sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage bago sumuntok patungo sa tatlong grupo ni Alvin. Bang! 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 Bumaba ang palad ng mataba. Nag-vibrate ito sa hangin ng 3 beses, na naging 3 print ng palad na kumikislap patungo sa tatlong grupo ni Alvin. Humph! Kakagalaw lang ni Liam at Gover nang may lumitaw na 1,000 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng bawat isa sa kanila. 2,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumabas na may kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan. 2 7th level Nascent Soul martial artists. Napatulala si Lennon. Akala niya noong una ay 3 lang silang maliliit na magnanakaw, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng 2 ikapitong antas ng Nascent Soul na martial artist. Namutla ang ekspresyon niya. Sino ka ba? Mabangis na sigaw ni Lennon sa tono ng pagtatanong. Ngunit sa kasamaang palad, ang natanggap niya bilang kapalit ay ang mga pag-atake ni Liam at Gover na puno ng galit. Matapos madaling basagin ang mga marka ng palad ni Lennon, ang mga pag-atake ni Liam at Gover ay parang bagyo habang bumababa sila sa katawan ni Lennon. Kaagad, ang matabang figure ni Lennon ay nag-distort sa hugis at nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay. Samantala, naglakad si Alvin nang hindi nagmamadali at tinanggal ang spatial ring sa kamay ni Lennon bago itatag ang pagmamay-ari nito. Nang makita niya ang malaking tumpok ng mga silver bill at silver ingot sa loob ng spatial ring, ang mga mata ni Alvin ay nagningning habang siya ay bumubulong sa sarili. Itong mga silver bill at silver ingot sa kabuuan ay hindi bababa sa 7 o 8 milyong pilak. Hindi masama. 7 o 8 milyong pilak. Natigilan sina Liam at Gover. Young Master, sino itong mataba? Mabangis na lumunok si Liam ng laway habang may masamang premonition na lumitaw sa kanyang puso. Hindi mo alam kung sino siya, pero sinugod mo pa rin siya, binugbog, at pinatay. Bahagyang natahimik si Alvin. Hindi bale. Kung patay na siya ay patay na siya. Ang target ko sa pagkakataong ito ay orihinal na siya. Ang taong ito ay tinatawag na Lennon. Mukhang siya ang manager ng ina ito. Ang isa pa niyang pagkakakilanlan ay direktang ina po ng Sullivan Clan, at siya rin ay pamangkin ng Grand Elder ng Sullivan Clan na si Nanding. Nagkibit balikat si Alvin at nakahinga ng maluwag.
Ang mga ekspresyon ni Liam at Gover ay ganap na namutla. Ang direktang ina po ng Sullivan clan. Diyos ko, kahit ang Divine Might Marquis ay hindi maglalakas loob na tanggalin ang isang direktang ina po ng Sullivan clan na tulad nito, tama ba? Ano? Sa tingin ninyong dalawa ay hindi siya karapat-dapat sa kamatayan. Napansin ni Alvin na pareho silang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Parang nag-charge forward silang dalawa kanina ng sobrang fierce, di ba? Manager, may nangyari ba? Sa sandaling ito, isang maingay na ingay ang tumunog mula sa labas ng silid at papalapit. Kung ayaw mong mahalata ka, bilasan mo at umalis ka. Sinaktan ni Alvin sina Gover at Liam sa kanyang tingin bago siya ang unang tumuntong sa silid upang makakuha ng momentum at tumalon sa butas ng silid. Hindi na naglakas loob sina Liam at Gover na pag-isipan pa. Nagmamadali silang sumunod kay Alvin. Kung ipaalam nila sa Sullivan clan na sila ang pumatay kay Lennon, kahit ang Divine Might Marquis ay hindi sila mapoprotektahan. Ito ay isang direktang inapo ng Sullivan clan. Itinuturing ng malalaking pamilya tulad ng Sullivan clan ang mukha ng clan bilang pinakamahalaga, at ang pagpatay sa kanilang mga direktang inapo ay walang pinagkaiba sa paghampas sa kanila sa mukha. Pagkatapos umalis sa bahay panuluyan at dumaan sa ilang kalsada, saka lang pinabagal ni Alvin ang kanyang bilis. How was it? Satisfying, di ba? Tumingin si Alvin sa kanilang dalawa at ngumisi. Ito ay kasiya siya, oo. Gayunpaman, iyon ay direktang inapo ng Sullivan clan. Kapag nalaman ng Sullivan clan na tayo iyon, matatapos tayo. Si Liam ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nakaramdam pa siya ng bahagyang panghihinayang sa pagsunod sa kabataang ito at pag-alis sa Divine Might Marquis Estate. Hindi man lang siya natuto ng anumang mga kasanayan ngunit nakaakit siya ng isang kakilakilabot na sakuna tulad nito. Bagamat walang sinabi si Gover, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay halatang nagpapakita na pareho siya ng iniisip ni Liam. Sabi mo pag nalaman nilang tayo yon, di ba kung hindi natin hahayaang malaman nila? Bahagyang natahimik si Alvin. Hindi ba alam ng utak ng taong ito ang tungkol sa pag-iisip mula sa ibang anggulo? Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at binawi ang dalawang stack ng pilak. Bago sila ipasa kina Liam at Gover. Hindi masama ang mga nadagdag ngayong gabi. Para sa inyong dalawa ito, tig 1,000,000 pilak. 1,000,000 pilak. Parehong kinilig sina Gover at Liam at ganap na natulala. Sila ay ikapitong antas ng nascent soul na martial artist at walang mas mataas sa kanila kundi ang general, ngunit ang kanilang buong naipon na kayamanan mula sa hukbo sa halos kalahati ng kanilang buhay ay ilang daang libong pilak lamang sa kabuuan. Ngayon lang sila nakapatay ng isang napakalaking mataba na nagpapataas ng galit sa mga karaniwang tao, at nakakuha sila ng napakaraming pera. Pareho silang nagtaka kung nanaginip ba sila. Gayunpaman, hindi nila kinuha ang pilak na ipinasa sa kanila ni Alvin. Young Master, hindi namin makukuha itong pera. Hindi pinansin ang pagtanggi ng dalawang lalaki, pilit na itinulak ni Alvin ang pilak sa kanilang mga kamay bago casual na sinabi, huwag kang makulit, bilasan mo at kunin ito. Ngayong gabi ay simula pa lang. Sa hinaharap basta sundin mo ang Young Master na ito, ginagarantiyahan kung kikita ka ng malaking halaga. Ngayong gabi pa lang ang simula. Si Liam at Gover ay parang umiiyak ngunit walang luha, at pareho silang nadama na nahaluan sila sa gulo. 178. Itapon mo na ang pilak at uuwi na tayo. Kung ayaw niyong mamatay na dalawa, mas mabuting huwag mong ipaalam sa pang-apat na tao ang nangyari ngayong gabi, kasama na si Divine Might Marquis at ang mga kapamilya mo. Malakas na humakbang pasulong si Alvin at naglakad patungo sa kanyang sariling bahay. Oo, Young Master. Inalis ni Liam at Gover ang pilak bago sumunod kay Alvin. Anong biro? Kung ang usapin ngayong gabi ay malalaman ng iba, hindi nila maiiwasang masangkot din. Kahit na nakagawa sila ng maraming deeds of valor sa labanan, kahit na sila ang mga pinagkakatiwalaang tagasunod ng Divine Might Marquis. Walang pakialam ang Sullivan clan sa lahat ng iyon. Sa oras na iyon, kahit ang Divine Might Marquis ay maaaring hindi sila maprotektahan.
Noong kababalik lang ni Alvin sa kanyang bahay kasama sina Liam at Gover at lahat sila ay bumalik sa kanilang mga silid upang matulog. Ang Sullivan clan ay ganap na napuno ng malalakas na tunog ng talakayan. Ang Sullivan clan ay may maraming negosyo sa ilalim ng mga ito, at sila ay nasangkot pa sa mga inn. Gayunpaman, ang Brilliant Excitement Inn sa ilalim ng Sullivan clan ay nakatagpo ng sakuna ngayong gabi. Ang manager ng Brilliant Excitement Inn, sa madaling salita, ang miyembro ng Sullivan clan na namamahala sa inn at pamangkin ni Grand Elder Nanding, si Lennon, ay pinatay sa sarili niyang silid. Sampal. Sa audience hall ng Sullivan clan, ang mukha ni Patriarch Baldomar ay puno ng galit habang bumababa ang kanyang palad, at ang armrest ng bagong upuan na kakapalat pa lang ay muli niyang nabasag, na naging sanhi ng panginginig ng puso ng mga elder ng Sullivan clan na naruroon. Mukhang pagkatapos ng araw na ito, kailangan ng Patriarch ng panibagong upuan. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang eksaktong nangyari? Si Baldomar ay may malungkot na ekspresyon at halos umuungal. Ang tindig na dapat na taglayin ng isang Patriarch ng isang angkan ay wala na, at ang natitira ay isang galit na galit. Ang Sullivan clan ay talagang dumaan sa isang mahirap na panahon kamakailan. Una, ang pinakatalentadong henyo sa mga nakababatang henerasyong direktang inapo, si Tom, ay baldado, pagkatapos ay ang pagkawala ng kota ng rekomendasyon para makapasok sa Paladin Academy, at ngayon ang direktang supling disipulo ng Sullivan clan ay talagang walang pakundangan na pinatay ng isang tao. Patriarch, ang pamangkin kong iyon ay namatay ng napakalungkot. Kailangan nating malaman kung sino ang salarin at bayaran siya ng dugo na may dugo. Si Grand Elder Nanding, na nakaupo sa ibaba ng Baldomar, ay may mukha na puno ng hinagpis at hinanakit at labis na galit. Ang isang problema ay hindi pa hamupa at isa pa ay lumitaw na. Kung noon pa, tiyak na maraming tao ang susuko sa sinabi ng Nanding. Pero ngayon, Grand Elder, ayon sa aking kaalaman, si Lennon ay madalas na gumawa ng ilang mga gawain tulad ng puwersahang pagkuha ng mga babaeng karaniwang tao. Noong siya ay pinatay ngayong gabi, ang kanyang silid ay naglalaman ng isang babae na pinatay niya dahil sa hindi pagsunod sa kanya. Hindi kaya siya ay nakagawa ng napakaraming masamang gawain at nakatagpo ng paghihiganti ng isang matuwid na eksperto. Ang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ni Nanding ay nagsalita ng walang pakialam. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may halong kasiyahan sa kasawian ni Nanding. Sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi ng pangalawang elder. Grand Elder, dapat matagal mo nang alam ang kasuklam-suklam na mga kilos ng pamangkin mo. Bakit hindi mo siya sinubukang payuhan? Eksakto, kung nakapagbigay ng wastong patnubay si Grand Elder, tiyak na pinigilan ni Lennon ang kanyang sarili at hindi mawawala ang kanyang buhay dahil dito. Ang natitirang mga matatanda ng Sullivan clan ay sunod-sunod na sumunod sa sinabi ng pangalawang elder. Ang ilan sa mga elder ng Sullivan clan ay may mga sarcastic na tono habang nagsasalita sila. Dahil nalaman nila na ang desisyon ni Grand Elder Nanding ay naging sanhi ng pagkawala ng Sullivan clan ng 2 slot ng rekomendasyon sa Paladin Academy, ang matinding sama ng loob ay bumangon sa kanilang mga puso. Ang kota ng rekomendasyon na ipinaglaban na sa mga nakatataas na Sullivan clan ay mas mahirap na ngayong makuha. At lahat ng ito ay dahil kay Grand Elder Nanding. Kayong lahat. Ang mukha ni Nanding ay sobrang hindi magandang tingnan. Natural na alam niya kung bakit siya ang magiging karaniwang pantirya ng mga batikos. Sa kasalukuyan, lahat ng mga pahayag na ginawa ng mga matatandang ito ay makatwiran, na naging dahilan upang hindi niya malaman kung paano pabulaanan ang mga ito kahit sandali. Patriarch, kahit na may kasalanan pa ang pamangkin kong iyon, direktang descendant pa rin siya ng Sullivan clan natin. Hindi kaya hahayaan na lang natin siyang mamatay nang wala lang. Tumingin si Nanding kay Baldomar na puno ng galit ang mukha. Humph! Malamig na ungol ni Baldomar. Ang pagpatay sa isang direktang inapo ng aking Sullivan clan ay walang pinagkaiba sa paghampas sa mukha ng aking Sullivan clan. Ipasa ang aking mga utos, imbestigahan ang pagkakakilanlan ng umaatake. Kung may makapagbibigay ng clue, gantimpalaan sila ng 1 milyong pilak. Gantimpala na may 1 milyong pilak.
Kinabukasan ng madaling araw, kakapasok lang ni Alvin sa silid-aralan nang marinig niya ang ilan sa mga estudyante sa kanyang klase na nag-uusap tungkol sa nangyari sa Sullivan Clan kagabi. Ang Sullivan Clan ay talagang kuripot. Ang buhay ng isang direktang supling disipulo ay nagkakahalaga lamang ng 1,000,000 pilak sa kanilang mga mata. Si Alvin ay may kakaibang ekspresyon, ngunit nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Hindi nagtagal, isang bakas ng lamig ng yelo ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. Nanding, simula pa lang ang insidente kagabi. Dahil gusto mong maglaro, samahan ko ang iyong Sullivan Clan at magaling na maglaro. Si Nanding, ang Grand Elder ng Sullivan Clan, at ang salarin na nagpilit kay Lennon na umalis. Sa hapon ng araw na iyon, nakaupo si Alvin na nakakross ang paa sa malaking puno sa gilid ng martial arts practice grounds at nagtanim gaya ng dati. Bang! Ang bottleneck na sa una niyang inakala ay mangangailangan pa ng ilang oras para masira ay agad na nasira sa ilalim ng puro at tapat na paglilinang ni Alvin. At ang kanyang cultivation ay opisyal na umakyat sa ika-6 na antas ng core formation stage. Nakalusot ako. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata, at bahagyang nagulat sa ilang sandali. Paano ito naging napakabilis? Gayunpaman, hindi alam ni Alvin na ang paglilinang ng Nine Dragons War Sovereign Technique ay lumakad sa landas ng pagiging dominante at pagsunod sa puso. Sa pagkakataong ito, dahil sa pag-alis ni Lennon, isang napakalaking pagbabago ang naganap sa kaisipan ni Alvin, at tila siya ay muling naging dalubhasa sa armas na may dugong bakal mula sa kanyang nakaraang buhay na huminto sa wala. Hanggat may nang-aapi sa kanyang mga kaibigan, kapatid, o pamilya, tiyak na ibabalik niya ito ng 10 ulit, daan, kahit 1,000 at 10,000. Ang ganitong uri ng kaisipan ay nangyari na ganap na umayon sa kinakailangan ng Nine Dragons War Sovereign Technique ng pagiging dominante at pagsunod sa puso. Pinahintulutan nito ang kultibasyon ni Alvin na umaban sa napakalaking tulan at paspusang bilis, direktang lumampas sa ika-5 antas ng bottleneck ng core formation stage at tumuntong sa ika-6 na antas ng core formation stage ng sabay-sabay. Hanggat patuloy na pinananatili ni Alvin ang mentalidad na ito, ang bilis ng paglilinang ng kanyang Nine Dragons War Sovereign Technique sa hinaharap ay tiyak na makakapagpapanatili ng napakalaking bilis kung saan ito sumulong. Ang Nine Dragons War Sovereign Technique ay isang cultivation method na kaparehas ng Supreme Cultivation Method na Three Leaves Rebirth Technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor, pagkatapos ng lahat. At nalampasan ang mga top cultivation method sa parehong level ng Frost God Sword Technique, ang Demonic Beauty Divine Star Technique, at ang Gala. Matapos makapasok sa ika-6 na antas ng core formation stage, labis na natuwa si Alvin. Pagkatapos kong makauwi ngayong gabi, pipinuhin ko ang isang Dragon Blood Pill at direktang hahayaan ang aking fleshly body na kumpletuhin ang tempering nito sa Origin Energy. Pagkatapos nito, maaari na akong magpatuloy sa pag-charge patungo sa ika-7 antas ng core formation stage. Bahagyang nasasabik si Alvin sa kanyang puso. Kapag nakumpleto na niya ang tempering ng fleshly body para sa ika-6 na antas ng core formation stage, magagawa niyang gamitin ang lakas ng 16 na sinaunang mammoth kahit na hindi ginagamit ang kanyang spirit weapon na Violet Myrtle Flexible Sword. Bilang isang grade 8 spirit weapon, ang Violet Myrtle Flexible Sword ay may kakayahang pataasin ang kanyang lakas ng 20%. Sa oras na iyon, kung gagamitin niya ang Violet Myrtle Flexible Sword, kaya niyang gamitin ang lakas ng 19 na sinaunang mammoth. Ang isang ordinaryong martial artist sa ika-9 na antas ng core formation stage ay magkakaroon lamang ng lakas ng 12 sinaunang mammoth at hindi magagawang gamitin ang lakas ng 19 na sinaunang mammoth maliban kung ang martial artist ay mayroong grade 4 na spirit weapon na maaasahan. Gayunpaman, hindi banggitin ang Crimson Sky Kingdom, kahit ang Azure Forest Imperial Kingdom na may mga sekta na umusbong na parang kagubatan at ang bilang ng mga eksperto sa loob ay parang mga ulap sa kalangitan, ay maaaring walang grade 4 na spirit weapon. Masasabing pagkatapos ng gabing ito, kahit na sa buong Crimson Sky Kingdom at maging sa buong Azure Forest Imperial Kingdom, si Alvin ay matatawag pa ring walang talo sa ilalim ng Origin Core Stage. Sa takip silim, pagkaalis ni Alvin sa Paladin Academy, bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Kawili-wili.
Isang malamig na ngiti na mahirap pansinin ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Napansin niya na sa mga taong nakatago sa anino at nakatutok sa kanya, bukod kina Liam at Gover, na nasa ilalim niya, may 3 pang tao. Hey! Ang lahat ba ng mga tao sa mundong ito ay napaka-unprofessional kapag nag-resort sila sa pagsubaybay sa isang tao. Nagkibit balikat si Alvin at naglakad sa isang eskinita sa di kalayuan na may sobrang pamilyar. Kakapasok lang niya sa eskinita saglit nang ang 3 figure ay tila nagbagong anyo sa 3 bulk zone ng hangin habang sila ay dirdiretsong lumipad patungo kay Alvin, at hinati nila ang kanilang mga sarili sa 3 sulok habang pinalilibutan nila si Alvin. Sila ay 3 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may malamig na mga ekspresyon na walang anumang emosyon, at ang kanilang malamig na mga mata ay nakatitig kay Alvin na parang nakatingin sa isang patay na tao. Naiisip kaya ng liege mo na kayong 3 lang ay sapat na para kitilin ang buhay ko. Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin dahil malabo niyang napagtanto na ang cultivation level ng 3 taong ito ay nasa unang antas ng nascent soul stage hanggang sa 2nd antas ng nascent soul stage. Mas mababa pa sila sa mataba na Lennon na iyon mula sa Brilliant Excitement in kagabi. Nakumpirma ang target, patayin. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalita na may hindi mapapantayang malamig na boses, at sa sandaling matapos siyang magsalita, gumalaw ang buong katawan niya at sumugod siya kay Alvin. Sumunod naman ang 2 pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. 300 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nagsalita. Malinaw na isa siyang 2nd level nascent soul martial artist. Ang 2 pang tao ay parehong nasa unang antas ng nascent soul stage. Nahaharap sa magkasanib na pag-atake ng 3 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, si Alvin ay walang anumang intensyon na umiwas, kahit na sa lawak na hindi niya pinapayagan ang 2 maliliit na sawa sa ilalim ng kanyang manggas na umatake. Sa halos parehong sandali na ang 3 lalaki ay sumugod kay Alvin. Whoosh! Whoosh! 2 figure na ang bilis ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa 3 lalaki ay tila naging 2 kidlat habang sila ay agad na kumikislap sa labanan. Tumayo sila sa tabi ni Alvin at pinrotektahan siya. Sa itaas ng 2 lalaki, may bawat 1,000 sinaunang mammoth silhouette na lumabas. 7th antas ng nascent soul stage. Malungkot ang ekspresyon ng 3 nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bad intel, umatras. Nanginginig sa hangin ang katawan ng 2nd level na nascent soul martial artist. Ang kanyang binti ay humakbang sa lupa, nagnanais na makakuha ng momentum upang tumakas. Ang 2 pang lalaki ay nagmamadaling tumigil din sa kanilang pag-atake at hinati sa 3 direksyon habang sila ay tumakas. Humph! Isang malamig na ungol na sinamahan ng isang figure na gumalaw na parang kidlat na agad na dumaan sa 2nd antas ng nascent soul martial artist. Ang isa pang figure na gumalaw na parang kidlat ay naabutan din ng 2 pang unang antas ng nascent soul na martial artist. Pabayaan mo sila. Bahagyang nakatuon ang tingin ni Alvin habang nag-uutos. Gusto niyang malaman kung sino ang eksaktong nagpadala ng 3 taong ito. Kahit sino pa ang nagpadala sa kanila, gagawin niyang bayaran ang taong iyon. Pagkaraan ng maikling sandali, ang palad ni Liam ay humampas pababa upang masugitan ng husto ang 2nd antas ng nascent soul na martial artist, at tulad ng isang agila na nakahuli ng sisiw, dinala siya ni Liam papunta kay Alvin. Sa kabilang panig, pinatay ni Gover ang isa sa unang antas ng nascent soul stage na martial artist bago hulihin ang isa pa. Basta sasabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo, kaya kitang buhayin. Dahan daw ang lumabas si Alvin. Bumaba ang kanyang tingin sa 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na may nakakatakot na maputlang ekspresyon habang nagsasalita siya sa malamig at walang malasakit na boses na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Biglang nalungkot ang mukha ni Alvin. Ang eksenang lilito lamang sa loob ng mga nobelang wuxia mula sa kanyang nakaraang buhay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Nagcrack ang mga ngipin ng 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. Halatang nakagat nila ang ilang uri ng nakal-alasong gamot sa mga piraso bago direktang namatay sa pagkalason. 179, malaking kasunduan sa negosyo.
Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Lucas. Matapos makita ang mga mukha ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naging itim, nawalan ng sigla mula sa lason, at mamatay sa pagpapakamatay, sina Gover at Liam ay nagkatinginan bago ang kanilang mga mukha ay malungkot. Mga kawal ng kamatayan. Mga kawal ng kamatayan. Anong mga kawal ng kamatayan? Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit magkakaroon ng napakalaking reaksyon sina Gover at Liam. Sumulyap sina Liam at Gover kay Alvin at naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Sino ba ang nakasakit ng young master na ito? Huminga ng malalim si Liam at dahan-daang nagpaliwanag, Young Master, ang tinatawag na Death Soldiers ay isang grupo ng mga po na walang takot sa kamatayan at sinanay ng mga taong may magagandang plano at tukana. Ang mga Death Soldier na ito ay tapat lamang sa kanilang liege at naglilingkod lamang sa isang liege sa kanilang buhay. Hanggat nais ng kanilang liege, handa silang isuko ang lahat, kasama ang kanilang buhay. Sa proseso ng pagsasagawa ng misyon, kapag nabigo ang misyon, mas gugustuhin ng mga kawal na kamatayan na ito na mamatay kaysa iluwa ang pagkakakilanlan ng kanilang liege. Pagkatapos magsalita ni Liam, sila ni Gover ay sabay na tumingin kay Alvin. Pareho silang na-curious kung paano sinakta ng young master na ito ang taong nasa likod ng Death Soldiers na ito. Kaya ito ay mga kawal ng kamatayan. Tumango si Alvin, at isang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanyang puso. Para sa kapakanan ng pagkumpleto ng misyon, sila ay walang takot sa kamatayan. Ang mga taong ito ay halos mga makina ng pagpatay na pinagkaitan ng anumang damdamin ng tao. Young Master, may nasaktan ka ba? Tanong ni Gover sa medyo nag-aalangan na paraan. Tumaas ang kilay ni Alvin habang direktang sinabi, na-offend ko ang maraming tao. Hindi ba ninyo alam ang Sullivan Clan? Young Master, logically speaking, imposibleng ang mga Death Soldier na ito ay mga tao mula sa Sullivan Clan. Umiling si Liam. Ayon sa aking kaalaman, ang mga kawal na kamatayan na ito ay kadalasang nagmumula sa hukbo. Tanging ang mga taong nagtataglay ng matataas na katayuan ang palihim na magtitipon ng mga taong ito at bubuo ng isang death corps sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa kritikal na sandali, ang mga death corps na ito ay magagawang mag-transform sa mga matatalas na talim na direktang pumapasok sa dibdib ng kanilang mga kaaway. Kung gayon, sa tingin mo, kanino ang mga Death Soldier na ito ay malamang nakabilang? Bahagyang nakasimangot si Alvin habang nagtatanong. Young Master, sa loob ng Imperial City, ang mga Death Soldier na ito ay mas karaniwang nakikita sa ilalim ng command ng iba't ibang princess ng Imperial Family. Hanggat sila ay mga prinsipe na may intensyon na makipagkompetensya para sa upuan ng Emperor, kung gayon lahat sila ng walang exception ay nagsanay ng isang grupo ng mga Death Soldier sa ilalim ng kanilang utos, sabi ni Gover, na may seryosong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay hindi makatutulong sa kanyang mga mata. Hindi kaya nagkaroon ng sama ng loob ang young master sa isang taong may matayog na katayuan. Prinsipe. Nakatutok ang mga mata ni Alvin at isang malamig na liwanag ang kumislap sa loob. Hindi na niya kinailangan pang mag-isip-isip bago mahulaan na ang tatlong kawal ng kamatayan na katatapos lang na pumatay sa kanya ay mga tao ng Third Prince o ng Fifth Prince. Ikatlong prinsipe, ikalimang prinsipe. Kahit sino pa ang gumawa nito, sana ay huwag kayong masyadong lumayo. Kung hindi banggitin na ang upuan ng emperador ay hindi nakatadhana para sa inyong dalawa, maging ang inyong buhay ay mahirap pangalagaan. Lumubog ang mukha ni Alvin habang umusbong sa kanyang puso ang hangarin na pumatay. Tere, uwi na tayo. Tinawag ni Alvin sina Gover at Liam bago diretsong naglakad patungo sa kanyang bahay. Habang nasa daan, hindi nakalimutan ni Alvin na magturo ng leksyon sa kanilang dalawa. Kapag lihim kayong sumunod sa akin sa hinaharap, maaari ba kayong maging profesional ng kaunti? Kakalabas ko lang ng Paladin Academy ay napansin ko ang mga lakad ninyong dalawa. Habang tinuturuan sila ni Alvin ng leksyon, dahan-dahan din niyang itinanim sa kanilang dalawa ang praktikal na kaalaman sa pagsubaybay na natutunan niya mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang weapons specialist. Kailan pa narinig ni Liam at Gover ang mga ganitong sariwang bagay?
Nakinig sila ng mabuti na para silang nalilibugan at nalalasing sa itinuro sa kanila ni Alvin. Hindi nila kailanman naisip na ang pagsubaybay lamang ay magkakaroon ng napakaraming dapat bigyang pansin. Ang mga titig nilang dalawa kay Alvin ay mas magalang. At the same time, hindi nila maiwasang ma-curious sa loob-loob. Saan nga ba talaga natutunan ng kabataang ito ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong dalawa, magpahinga at maghanda. Isasama kayong dalawa ng young master na ito para magsagawa ng malaking deal sa negosyo ngayong gabi, sabi ni Alvin kina Liam at Gover pagkatapos nilang umuwi. Pagkatapos ay mag-isa siyang pumasok sa main building at bumalik sa kanyang kwarto. Malaking business deal. Nagkatinginan sina Liam at Gover at kapwa nakakita ng mapait na ngiti sa mga mukha ng isa't isa. Natural na alam nila kung ano itong malaking business deal na binanggit ng young master. Gayunpaman, mayroon ba silang anumang silid upang pumili ngayon? Tamang-tama sa kasabihan, gumawa ng isang maling galaw, at bawat galaw pagkatapos nito ay mali. Walang magawa silang dalawa na umiling bago masunaring bumalik sa kanilang mga silid para magpahinga. Para naman kay Alvin, pagkabalik niya, wala na siyang oras para batiin ang tatlong dilag sa loob ng kanyang bahay bago diretsyong bumalik sa kanyang silid. Whoosh! Inalis niya ang kaldero at pagkatapos ay sinimulan niyang pinuhin ang Dragon Blood Pill. Matapos makumplito ang Dragon Blood Pill, kinain ito ni Alvin. Kaagad, nakumpleto ng kanyang laman na katawan ang tempering para sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage at nakakuha ng dagdag na lakas ng isang sinaunang mammoth. Nangangahulugan din ito na ang kanyang susunod na hakbang ay ang direktang pagsingil patungo sa ika-7 antas ng Core Formation Stage. Sa wakas halos naabutan ko na ang dalawang babaeng iyon. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Dahil nanirahan na sila sa panloob na lungsod ng Imperial City, hindi mahalaga kung ito ay Kelly o Megan, pareho silang gumugugol ng mahigit 10 oras sa isang araw sa paglilinang sa ilalim ng tulong ng hindi mauubos na supply ng mataas na purity na origin-increasing pills. Sa kasalukuyan, ang dalawang babae ay nakalusot na sa ika-7 antas ng Core Formation Stage ng magkakasunod. Ngunit kumpiyansa si Alvin na sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, hindi magtatagal mula ngayon ay maaabutan niya ang mga yapak ng dalawang babae. Young Master, oras na para sa pagkain. Isang boses na nakakatuwang pakinggan mula sa labas. Binuksan ni Alvin ang pinto at nakita si Kelly doon. Bahagyang nawala ng ulirat si Alvin nang makita niya ang payat at magandang dalaga. Ang kasalukuyang Kelly ay hindi ang maliit na batang babae mula noon. Nag-mature na siya. Sa pagtingin sa magandang mukha ni Kelly na kasing puti ng jade, at ang pares ng matambok na mga putot sa harap ng kanyang dibdib, ang ibabang bahagi ni Alvin ay nag-init ng may masamang intensyon na umusbong sa kanyang puso. Siguro ay dapat siyang maghanap ng oras para kainin ang babaeng ito na si Kelly. Young Master, alis muna ako. Bilisan mo at kumain ka na rin. Napansin ni Kelly ang titig ni Alvin at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Namula ang mukha niya nang mabilis siyang lumabas. Mahiyain pa ang batang babae na ito. Umiling si Alvin at hinabol siya. Pagkatapos nilang kumain, bumalik si Alvin sa kanyang silid at binawi ang impormasyon ng iba't ibang negosyo sa ilalim ng Sullivan Clan at ang mga taong namamahala sa mga negosyong iyon, bago sinimulang tingnan ito. Sa huli, ikinulong niya ang isang target. Si Boy Ong, ika-6 na antas ng Nascent Soul Martial Artist, pinsan ng Sullivan Clan's Grand Elder na si Nanding, at namamahala sa pinakamalaking tindahan ng gamot ng Sullivan Clan sa loob ng Imperial City, Comp Clouds Pavilion. Mayroon siyang 2 anak na gumagawa ng lahat ng uri ng kalupitan, at sa tuwing si Boyong ang naglilinis pagkatapos ng kanilang kaguluhan sa pamamagitan ng walang awa na pananakot. Pagkatapos niyang tingnan ang impormasyon ni Boyong, nagpa siya si Alvin sa kanya. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinili niya si Boyong ay natural dahil sa relasyon nila ni Nanding. Ang pangalawang dahilan ay dahil sa kanyang kasuklam-suklam na mga aksyon. Bukod sa pagkakaroon ng 2 mangmang at walang kakayahan na mga anak na lalaki, siya mismo ay nabahira ng kasuklam-suklam na mga gawa. Tulad ng lumang kasabihan, tulad ng ama tulad ng anak. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas, ganito.
Wala talagang batas na masasabi, at ang kamao ang ganap na prinsipyo. Tulad nitong Boyong. Masasabing alam ng lahat sa loob ng Imperial City ang mga aksyon ni Boyong at ng kanyang dalawang anak. Gayunpaman, kahit ang Imperial family na kumokontrol sa buong Crimson Sky Kingdom ay nagpapanggap na hindi nila napapansin alang-alang sa mukha ng Sullivan clan, at sa gayon ay hindi pinarurusahan si Boyong at ang kanyang mga anak. Bagamat hindi pinaplano ni Alvin na maging isang uri ng tagapagligtas, dahil napagpasyahan niyang ipatikim sa Sullivan clan ang kanyang lakas, natural na hindi siya magpapakita ng awa. Sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging kasawian. Kung hindi dahil sa iyong Sullivan clan na lumampas sa dagat, hindi kita target. Natapos ni Alvin ang pagtingin sa iba pang impormasyon ni Boyong bago umalis sa kanyang silid. Sa kalaliman ng gabi, sa sobrang dilim na hindi makita ng isa ang sariling kamay sa harap nila. Sa hilagang bahagi ng panloob na lungsod ng Imperial City ay isang residential area, at ang isa sa mga courtyard house sa gitna nila ay napakaluwang. Sa loob ng courtyard house, patay ang mga ilaw, dahil halatang nakatulog ang tao sa loob. Whoosh! 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 Tatlong figure ang parang mga kwago nang dumaan sila sa nakapaloob na pader ng courtyard house bago palihim na pumasok sa courtyard house. Tara na! Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang figure ng taong nangunguna, at ito ay isang kabataang nakasuot ng itim na damit at nakatikip ang mukha. Ito ay tiyak na si Alvin. Ang target niya ngayong gabi ay ang Boyong ng Sullivan clan. Ang Boyong na ito ay hindi na natili sa loob ng Sullivan clan estate. Sa halip, bumili siya ng courtyard house sa labas ng estate ng Sullivan clan ng mag-isa at nagtago ng ilang mistresses. Nalampasan niya ang kanyang mga araw ng lubos na komportable. Sa ilalim ng pamumuno ni Alvin, sina Gover at Liam, na magkatulad na nakasuot ng itim na damit at nakatikip ang kanilang mga mukha, ay tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Sa liwanag ng buwan, makikita ang kawalan ng kakayahan sa kanilang mga mata. Kailan pa sila naging palihim? Young Master, sa pagkakaalam ko, na si Boyong ay nasa ika-6 na antas pa lamang ng Nascent Soul Stage. Hindi ba pwedeng diretso at direktang sisingilan para patayin siya? Tanong ni Liam. Bagamat hindi nagsasalita si Gover, tumango pa rin siya bilang malalim na pagsang-ayon. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Bakit pakiramdam niya ay mas mabangis pa sa kanya ang dalawang lalaking ito? Diretso. Ngumisi si Alvin sa mahinang boses. Kung direktang sisingilan natin, ano ang pagkakaiba ng pagpunta sa akin dito? Huwag mong kalilimutan kung ano ang hiniling sa iyo ng iyong general na sundan mo ako. Biglang nagkaintindihan sina Gover at Liam. Kaya sinasanay sila ng Young Master. Maliban na lang kung may mangyari, si Boyong lang ang patayin. Dinala ni Alvin sina Liam at Gover para pumasok sa pangunahing gusali at dumating sa labas ng pinakaloob na master bedroom. Itinulak ni Alvin ang kanyang palad at pinagpag ang lock ng pinto. Bang! Ang pinto ng silid ay itinulak ni Alvin. WHO. Kaagad, isang paputok na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng silid, at pagkatapos ay isang ilaw ang nagsindi sa loob ng silid. Ang buong silid ay lubos na naiilaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na orihinal na ganap na hubot-hubad ay binalot ang kanyang sarili ng isang roba sa harap ng kama bago tumalon pababa mula sa kama at binuksan ang kanyang pares ng mabangis na tatsulok na mga mata upang matitigan ang tatlo sa grupo ni Alvin, na nakasuot ng itim na damit at nakatikip ang kanilang mga mukha. He said, with a gloomy expression, "Sino kayong lahat?" Ah! Isang batang babae na mukhang nasa edad 20 ang natakot sa sulok ng kama. Hinubad niya ang mga kumot para matakpan ang hubad niyang katawan. Patayin mo siya. Nakatutok ang mga mata ni Alvin habang sumisigaw siya sa mahinang boses sa kanyang utos. Lumipat sina Liam at Gover upang direktang kumislap patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mayroon silang kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan. 1,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas ng bawat isa sa kanila. 2 ikapitong antas ng nascent soul na martial artist.
Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, o sa madaling salita, ni Boyong, ay namutla, dahil napagtanto niya na ang mga taong ito ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Mabilis na bumaba ang kanyang tingin sa kalapit na bintana, at gumalaw ang kanyang katawan bago basagin ang bintana ng malakas na kalabog at lumabas. Sa itaas niya, lumitaw ang 800 sinaunang mammoth silhouette. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Liam at Gover habang hinahabol nila. Hindi. Huwag mo akong patayin. Nang makita niyang papalapit si Alvin, namutla ang ekspresyon ng batang babae na nakayuko sa sulok ng kama, at naglabas ng takot ang kanyang mga mata. 180. Samantala, narinig ni Alvin ang isang alon ng maingay na tumutunog mula sa labas ng patio sa harapan. Alam niyang ikinaalarma ng ibang tao ang mga pangyayari rito. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng dalaga, nagsalubong ang mga kilay ni Alvin bago niya itinaas ang kanyang kamay at pinaalis ang babae, saka lang siya humabol sa bintana. Sa anumang kaso, ang kanyang mukha ay kasalukuyang natatakpan, at sa gayon ay hindi siya nag-aalala na makilala siya. Sa labas ng bintana ay ang likurang patio ng bahay na ito sa looban, at kasalukuyang nakasandal si Boyong sa dingding ng likurang patio, hindi gumagalaw at walang bakas ng buhay. Halatang hindi siya nagtagumpay sa kanyang pagtakas. Pag-isipan ito, paano magtatagumpay ang isang ika-6 na antas na nascent soul martial artist sa pagtakas sa ilalim ng magkasanib na paghabol ng 2 ika-7 antas ng nascent soul na martial artist. Samantala, tinanggal ni Liam ang special ring ni Boyong at magalang na ipinasa ito sa kamay ni Alvin. Young Master. Tara na. Nang dumating ang 3 grupo ni Alvin sa harap ng pader, nagpapuwersa sila gamit ang kanilang mga paa at ang kanilang origin energy ay bumangon ng paputok. Sa itaas ng kanilang mga ulo, 10+ sinaunang mammoth silhouette ang kumikislap. Direkta silang tumalon sa nakapaloob na pader at nakarating sa labas ng courtyard house. Noong kakaalis lang ni Alvin kasama sina Liam at Gover, malabo niyang narinig ang isang malungkot na sigaw na umaalingaw-ngaw mula sa likod ng courtyard. Guru! Sa daan, itinatag ni Alvin ang pagmamay-ari sa special ring, at ang kayamanan sa loob ay naging dahilan ng pagkinang ng kanyang mga mata. 30+ million silver. Katulad ng inaasahan niya. Ang Boyong na ito ay nagtrabaho halos buong buhay niya, at ang kanyang naipon na kayamanan ay higit pa sa mataba na iyon, kay Lennon, mula kagabi. Sa katunayan, si Lennon ay maaaring ituring na pamangkin ni Boyong. Ang pares ng tiyuhin at pamangkin sa kabuuan ay nagbigay sa kanya ng halos 40 milyong pilak. Kunin mo. Muling nag-withdraw si Alvin ng 2 milyong pilak at hinati ito kina Liam at Gover. Hindi naman nakatanggi ang dalawa sa pagkakataong ito at diretsyong iniligpit. Sa ganang kanila, ngayon na sila ay sumusunod at gumawa ng mga bagay para sa mapangahas na young master na ito, halos sila ay nagkaroon ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Kung isang araw ay hindi nila sinasadyang mabaigo, kung gayon maaari nilang ipaubaya ang kayamanang ito sa kanilang mga asawa. Sa presensya ng Divine Might Marquis, hindi nila kailangang mag-alala na madamay ang kanilang mga asawa. Masasabing pinaghandaan na nila ang pinakamasama. Kung tutuusin, ang kanilang ginagawa ngayon ay parang naglalakad sa isang bakal na alambre sa ibabaw ng isang bangin, at sila ay malaglag sa kaunting aksidente, na nagreresulta sa kanilang mga katawan na madudurog. Ang Sullivan clan ay hindi madaling harapin. Kung alam ni Alvin ang iniisip ni Gover at Liam, tiyak na hindi siya makapagsalita sandali. Hindi mabilang na beses niyang ginawa ang mga katulad na bagay sa kanyang nakaraang buhay, at bukod pa sa oras na nabili siya ng isang tao, kailan pa siya nabigo. Nang sila ay bumalik sa bahay, si Alvin, na ang kalooban ay nasa sabik na, ay bumati ng isa pang hindi inaasahang dahilan ng pagiging masaya. Talagang ginugol ni Jack ang lahat ng 50 milyong pilak na ibinigay sa kanya noong huling pagkakataon at muling natipon ang mga materyales na sapat upang isulat ang higit sa 10 bone corrosion inscriptions. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na magiging mapagbantay ang Sullivan clan. Magpapahinga ako ng ilang araw at tutulungan si nanay at ang 2 babaeng iyon sa pamamagitan ng pagsulat ng ilang bone corrosion inscriptions para sa susunod na mga gabi. Nag-isip si Alvin at gumawa ng plano.
Para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Si Alvin, na tuwang-tuwa, ay palihim na pumasok sa silid ni Megan. Hindi pa natutulog si Megan. Naka-crossleg siya sa malambot na kama habang naglilinang. Bumukas ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng paggalaw, at nakita niya si Alvin nang may isang sulyap. Wala na siyang oras para mag-react nang itinulak siya ni Alvin sa kama. Little Megan, dumating na ang asawa mo. Hindi nagtagal na sinabayan ng mabigat na paghinga ni Alvin, ang malambot na kama ay nagsimulang umindayog na nagsusulat ng napakagandang musika. Hanggang sa malalim na ang gabi, saka lang tumigil ang paggalaw ng dalawa, at ang ingay ng hingal ay umalingaw-ngaw sa loob ng buong silid. Sa oras na ito, niyakap ni Alvin si Little Megan na namumula ang mukha at nakatulog sa kasiyahan. Ang mga nakatataas na Sullivan clan ay muling nagtipon sa loob ng audience hall ng gabing iyon. Ang pagpatay sa dalawa sa mga direktang inapo ng aking Sullivan clan sa loob ng 2 gabi na magkakasunod. Mukhang may taong sadyang nagpapahirap sa ating Sullivan clan. Bumaba muli ang palad ni Patriarch Baldomar sa galit, at ang armrest ng bagong upuan na ngayon lang napalitan ay nabasag na naman. Bilang Grand Elder na nakaupo sa ibaba ng Patriarch, si Nanding ay nagkaroon din ng sobrang hindi magandang tingnan. Kagabi, namatay ang kanyang pamangkin. Ngayong gabi, namatay ang kanyang pinsan. Bigla niyang naramdaman na ang punteriya ng lahat ay tila sa kanya o hindi sinasadya. Hindi lang ganito ang naisip ni Nanding, maging ang iba pang matatanda ng Sullivan clan ay may katulad na iniisip. Grand Elder, may nasaktan ka ba? Oo, Grand Elder. Kung nakasakit ka ng isang tao, maaari kang magsalita, at sa klon na ito, masisiyasat natin ang pagkakakilanlan ng salarin. Grand Elder, baka nahihirapan ka. Grand Elder, sana ay mailagay mo ang interes ng buong Sullivan clan kaysa sa lahat. Isa-isang itinutok ng mga elder ng Sullivan clan ang spearhead kay Nanding. Ang tingin ni Patriarch Baldomar ay hindi maiwasang bumaba kay Nanding dahil sa kasalukuyan kahit siya ay naghihinala. Patriarch, ako, si Nanding, ay maaaring sumumpa na ganap na hindi ako nakasakit ng sinuman kamakailan. Kung talagang gusto mong pag-usapan ang tungkol sa alitan, kung gayon dapat ay sina Lennon at Alvin lamang. Gayunpaman, talagang imposible para sa kanilang dalawa na magkaroon ng kakayahang patayin sina Lennon at Boyong. Ang hindi pagkakaunawaan ng napakaraming tao ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Nanding sa galit, at sa loob ng kanyang puso, kinasusuklaman niya ang umaatake hanggang sa buto. Lennon. Marami sa mga elder ng Sullivan clan na naruroon ang nakakaalam kung sino si Lennon, at lahat sila ay nagtanong, ano ang kinalaman nito kay Lennon. Huminga ng malalim si Nanding at nagsalita tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Lennon, kasama na ang usapin ng paglisan ni Lennon sa Paladin Academy. Noong una niyang nalaman ang tungkol dito, labis din siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na para sa kapakanan ng kanyang kaibigan, si Alvin, at alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mga magulang, talagang handang isuko ni Lennon ang kanyang kinabukasan. Sa ganang kanya, ang pinili ni Lennon ay talagang walang pag-asa na hanggal. Path. Grand Elder, kaya mo talaga, hindi man lang nagpapakawala ng bata. Ang isang elder ng Sullivan clan na minsan ay nagkaroon ng magandang relasyon sa ama ni Lennon ay hindi maiwasang mapamura at sumulyap kay Nanding ng may paghamak. Sa ganang kanya, bilang isang marangal na elder ng Sullivan clan, ang mga pagkilos na iyon ay labis na nakakagalit. Imposibleng ang salarin ay si Lennon. Tungkol sa Alvin na iyon, bagamat siya ay anak ni Raymond, hindi pa siya nakabalik sa Darfield clan, at sa gayon ay imposible para sa kanya na magkaroon ng ganoong kakayahan. Grand Elder, may naiwan ka ba? Saglit na nag-isip si Baldomar bago tumingin kay Nanding na may nagbabagang tingin. Hinding-hindi. Umiling si Nanding na may tiyak na ekspresyon. Sumimangot si Baldomar at nag-isip sandali bago nagsalita. Ang isang bagay na karaniwan sa mga pagpatay kay Lennon at Boyong ay napagkatapos nilang patayin, nawala rin ang kanilang spatial rings. Hindi kaya ang layunin ng tao ay maghanap ng kayamanan.
Kung ito ay upang maghanap ng kayamanan, kung gayon maaari itong ipaliwanag, kahit na ito. Parehong sina Lennon at Boyong ay namumuno sa isang negosyo sa ilalim ng ating Sullivan Clan, sabi ng isang elder ng Sullivan Clan. Ipasa ang aking utos. Hilingin sa mga taong namamahala sa iba't ibang negosyo na manatili sa loob ng Sullivan Clan Estate para sa malapit na hinaharap. Gusto kong makita kung ang taong iyon ay maglalakas loob na maniningil sa aking Sullivan Clan Estate. Tumango si Baldomar bago ibinigay ang utos na ito kaagad, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig at mahigpit na kinanghabang ginagawa niya iyon. Sa loob lamang ng 2 araw, 2 direktang inapo ng Sullivan Clan ang namatay. Siya, na patriarch ng Sullivan Clan, ay nawalan din ng mukha at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Sa madaling araw kinabukasan, ang buong Imperial City ay abala, at ang balita ng mga miyembro ng Sullivan Clan na magkakasunod na namamatay sa loob ng 2 gabi ay kumalat sa lahat ng dako. At saka, ang mga miyembrong namatay ay mga direktang inapo na disipulo ng Sullivan Clan. Ang Sullivan Clan na iyon ay hindi maaaring makasakit ng isang tao, tama ba? Who knows? Gayunpaman, ang 2 namatay ay hindi mabubuting tao. Oo, mas mabuti kung mas maraming tao ang mamamatay. Mas malambot. Nililigawan mo ba si kamatayan? Kung marinig ka ng mga miyembro ng Sullivan Clan, makakalimutan mo ang buhay. Hindi mahalaga kung ito ay ang Imperial City panlabas na lungsod o ang panloob na lungsod, sa lahat ng dako ay puno ng katulad na mga talakayan. Your Highness, ang 3 death soldiers na pinadala natin kahapon ay hindi pa bumabalik sa loob ng isang buong gabi. Natatakot ako na baka patay na sila. Sa loob ng isang tahimik at liblib na pergola, magalang na nagulat ang mapuputing kilay na matanda sa binata na nakasuot ng mag-agarang damit na nakaupo sa loob at ninamnam ang mabangong tsaa. 3 nascent soul martial artist ang hindi nagawang kunin ang buhay ni Alvin. Bahagyang lumubog ang mukha ng binata na nakasuot ng marangyang damit, o sa madaling salita, ang 5th Prince. Mukhang ang Darfield Clan ay talagang masunurin at pinangangalagaan ang direktang supling disipulong ito na nagrebelde laban sa kanila. Kamahalan, ang ibig mong sabihin ay pinuprotektahan siya ng mga miyembro ng Darfield Clan. Nagulat ang matandang maputi ang kilay. Malamig na bumantong hininga ang 5th Prince habang nagtanong, bukod dito, ano pa sa tingin mo ang maaasahan niya? Natahimik ang maputing kilay na matanda at ilang sandali lang ay bumuka na lamang ang kanyang bibig. Kamahalan, kung gayon dapat pa ba tayong? Samantalahin mo muna ang bagay na ito. Narinig ko na 2 direktang inapo ng Sullivan Clan ang magkakasunod na namatay sa loob ng 2 gabi. Magpadala ng mga tao para mag-imbestiga, at kung magagawa mong imbestigahan ang anumang mga pahiwatig, ibigay mo ito sa Sullivan Clan bilang pabor. Kapag ito ay tapos na, sa panahon ng pakikibaka para sa upuan ng emperador, kapag gusto kong tulungan ako ni Schwartz, si Sullivan Clan. Oo, hindi tatanggi. Ang mga mata ng ika-5 prinsipe ay kumislap na may liwanag ng karunungan. Oo, sagot ng matanda na nakaputi ang kilay bago umalis. Alvin, paulit-ulit mong sinaktan ang pinsan ko. Kahit na lihim kang protektahan ng mga miyembro ng Darfield Clan, hindi ka makakapag-prance ng matagal. Isang bakas ng malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng 5th Prince. Ang organisasyong assassin ng Ghastly Shadow ay masasabing nasa kahit saan sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Kahit sa Imperial City, nagkaroon ng Ghastly Shadow Point of Operations. Inner City, sa isang malayong sulok. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam na ang punto ng mga operasyon ng Ghastly Shadow sa loob ng Imperial City ay tiyak dito. Sa malalim na gabi. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong hitsura ay palihim na tumingin sa kanyang paligid bago pumunta sa lugar ng operasyon ng Ghastly Shadow. Pumasok siya sa lobby at dumating sa harap ng counter. Target. Sa likod ng counter, nagsalita ang isang matigas na mukha na binata na may boses na naglalabas ng lamig ng yelo. Nakaramdam ito ng lamig sa kanyang gulugod habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gulat na sinabi, Alvin, ika-9 na antas ng core formation stage, grade 1 na estudyante ng Paladin Academy. Paladin Academy.
Parang may pag-aalinlangan ang boses ng binata. Siya ay isang mag-aaral na nakalagay sa labas ng akademya at hindi nakatira sa loob ng Paladin Academy, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang nagbabasa ng textbook. Malinaw na inutusan siya ng isang tao na ilagay ang assignment na ito. Magdeposito ng 200,000 silver. Confirmation in 3 days, sabi ng binata, sa malamig at walang pakialam na boses. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang naglabas ng isang stack ng pilak mula sa kanyang bulsa at naguguluhan na umalis pagkatapos niyang ibaba ang pilak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.